Previously. So ngayon, nasa airport na tayo and kukunin lang natin yung luggage natin. And then, right from here, we're gonna start the Panglao tour. Nag-rent ako ng tri-cab. So si Kuya Melvin yung magiging driver natin. And time check, it's 11 a.m. pa lang. We're gonna start the tour para hindi sayang yung oras natin. Since ang check-in time naman ng hotel na kinuha ko, or yung resort na kinuha ko, is 3 p.m. pa. So I think that's good enough na mag-tour muna tayo para hindi sayang yung time. Guys, nag-message na si Kuya Melvin, nasa labas na daw siya. Welcome to Bohol! Unfortunately guys, sarado. Scary kasi to guys, kanina. Itong seahorse na to na more than 3 feet. Malamig naman pala dito. Ito hindi rin totoo. So, tinur tayo kanina dito guys, and unfortunately, hindi ko na naman napindot yung record button. Good thing meron siyang natural light dun guys. Diba? Masarap ng feeling, kumakain ka, tapos ang view mo, ayan oh. Look at that! Hello! I love you! Okay guys, again, I'm so excited to be here in Bohol kasi first time natin. Ayan si Kuya Melvin. Hello Kuya. Ayan. Ano unahin natin, sir? Ikaw. Ano ba? Doon po sa farm, doon po yung lands ko talaga. Okay. Sige. Sana sa church or ikot lang tayo. Ikot na. Di pa naman ako nagugutom. Okay guys, so let's start the tour. Sarili mo itong tri-cab, kuya? Payaw ko, sir. Okay. Boundary lang. Ako, sa akin po yung Facebook. Hindi naman matumal, turista dito. Marami kong mga turista na, Dami, no? pero may sarili silang agency. Oo nga. Malamig naman pala dito. First time ka dito. First time ako. Diyan ako madalas sa Cebu. Tsaka Boracay, pero ngayon, first time. Okay guys, ang ating first stop is Panglao Church. Hanap lang tayo ng parking. Ito ko kayo picturean sa inyo. Sige. Okay lang. And guys, so we are now here in Panglao Church. Unfortunately guys, sarado. Nag-open lang naman siya kapag may simba or may event. Ayan. Nice. Tapos, punta tayo dito sa gilid. Papakita lang ako sa inyo. Sarado siya. Ipin na natin. Alright, that's it. And so again guys, close si Panglao Church ngayon. So nag-open lang siya kapag may event or may kasal. Okay, so nandito tayo ngayon guys sa entrance ng Hinagdanan Cave, 50 pesos. Thank you. Okay guys, nandito tayo sa entrance ng Hinagdanan Cave and Bat Resort. So you have the option to just have a tour or swim. That's a different rate guys. So 50 pesos for the entrance. Oh, this is it. Hello. Isang name na lang, sir, kung ilan then address po and contact number. Sa pagbaba po, careful lang, hawak sa rail, sir, then bantay sa ulo. Okay, thank you. Welcome! Okay guys, so we are going down. Look at this. Medyo ingat lang, pero may hawakan naman. Kaya natin to guys. Okay, so walang guide. Mag-a-assist sa'yo. DIY. Ay, shit, may paniki. Okay, so this is the cave guys. So be careful kasi madulas. Lalo na kung nakachinelas kayo. And ayan, may mga tumutulo pa. Wow, you can really swim here guys. Over there, look.
So nice in here. Look at that. Just like that. Okay, sa baba tayo. Wow. And guys, this is not a man-made cave. So natural siya. Tapos nakita nilang merong body of water here. Really nice. Sobrang linaw guys ng tubig. Galing kasi tayong airport. Siguro kung nakapag one day na tayo sa Panglao, pwede ako siguro mas-swimming dito. Or pwede tayong bumalik, why not, diba? Parang ang sarap mag-swim. Oh my God, I'm so excited guys. The cave itself is really nice. Look at that. Let's stay here. Look at this guys. Madulas. Good thing meron siyang natural light dun guys. Tapos may mga ilaw din naman sila. May mga lights silang kinabit. This is really nice. Tapos you can go here para mag-jump. And be careful kasi may mga bato. Pero sobrang clear ng water. I'm so loving it. And karamihan sa mga naliligo guys is mga oppa. So try natin kung ano meron pa dito. Yan. And you can stay here. Actually, ito lang yun. And you can stay there, have a picture, or you can stay there, or even there. Look at them. They're really enjoying. And pagbaba ko guys, may paniki biglang sumalubong sa akin. Nice. This is really nice. Parang feel kong ano eh. Ang outfit kasi natin ngayon guys is t-shirt, short, tapos naka rubber shoes. Parang bet ko tumalon. Nakakatuwa lang. Nakaka-amaze. May napasukan na rin akong cave somewhere in Pangasinan, Bolinao. As in, maliit lang siya. Unlike this one, it's so big. So that's really it dito sa Hinagdanang Cave. So let's go up. Check natin kung ano pang meron dito sa labas. Medyo masikip lang yung daanan. So doble ingat. Look at the stairs. Dami naliligo. Paupo lang ate. At taas ng hagdan. Wala talaga nag-guide, no? Meron naman po. Pag may ano lang. Ah, okay. Kakatakot lang madulas. Marami ring naliligo. So, additional 75 siya pag maliligo. Plus 50. Bali, 127. Ganda. Ay, ang pusa na natin. Galing akong ano eh, diretsong from airport. Sayang nga. Pero pwede ba bumalik, malapit lang pala. Ay, hindi ko na-touch yung water. Warm ba? Malamig. Okay guys, so yan, trivia kay ate. So let's check yung dalawang butas dito kanina na sinabi ko, natural light. So ito pala siya. Fairness parang iba yung way. Pero ito, let's check. So yun nga guys, so masarap sana maligo. So ito yung butas. Ah, nice. Hello? Charlock. May naririnig ako eh. Hello! So yung guys, yung nagbibigay ng natural light kanina nung pumasok tayo sa cave, ito yon yung dalawang butas na yon. Sabi naman ni ate, based sa kwento niya, ito daw yung talagang original na entrance. So parang ginawa na lang siya ng another entrance doon. Marami naliligo guys sa baba. Kamustahin natin sila. Hello! I love you! Char. Okay, so yun. Anong oras na ba? Time check. It's 12:38 pa lang guys. And kanina galing tayo ng Panglao Church. So sarado siya. Maswerte kung makakapunta kayo doon ng merong event or may occasion like may simba, may kasal. And then after Panglao Church, dumiretso tayo ng Shell Museum. Naabutan tayo ng lunchtime. So dumiretso muna tayo ng dito sa Hinagdanan Cave. And sobrang ganda. Na-amaze ako kasi I'm a nature lover. O, diba? Nature lover. Hello! Oh my God! Wow! And then, since maaga pa naman, ayan, stay muna tayo dito. Medyo may rain shower, pero it's a blessing. Ganon, think positive. Everything happens for a reason. Ayan, so binibless tayo ni Bohol today sa ating tour. So after nito, malamang pahinga muna tayo konti. Tapos, we'll go back to Shell Museum. And ang last stop ata natin is the bee farm, kung saan tayo pwede mag-lunch. Okay, let's go back na muna sa Tricab kasi malakas yung ulan. Nice, nice. This is really nice. And meron mga bilihan ng pasalubong dito sa labas mismo ng cave. Napapalibutan siya. And may mga kainan din if you want to try. Anong mga shake nyo ate? Ah, mango. Ayan.
So since nakakapagod yung tour natin guys, kahit konti pa lang yung pinupuntahan natin, magsha-shake muna tayo. This is 75 pesos. Tapos si Kuya Melvin guys, dun sa kabilang dulo nag-park. So medyo umaambon pa naman. Pahinga lang muna tayo konti. Nagpapatay mo naman tayo ng oras dahil babalik tayo ng Shell Museum. Resume siya ng 1 p.m. Tapos ang last stop at natin will be Bee Farm. Okay guys, so marami nag-aalok dito ng mga souvenirs like mga shell, mga pearls, mga t-shirts. So mapapansin nyo, ito napapaligiran tayo ng mga store, mga shops, souvenir shops. Tapos may nag-aalok kanina ng pearls, kaso hindi pa din ako mahilig. Tsaka wala naman din ako pagbibigyan. Kaya pass muna. Nakaka-refresh yung mango shake nila. Karamihan dito guys, ng mga nagpupunta dito sa Bohol, napansin ko, more on mga foreigners. Konti lang yung mga Pilipino. Siguro kasi nga beach, talagang yung mga foreigners ang talagang puntahan nila dito sa atin is beaches. Kahit dun sa mga naliligo sa cave, puro mga foreigners, konti lang yung mga Pinoy. Tapos guys, ang kinuha ko pala dito kasing tour, tatlo. Isang Panglao tour, isang countryside tour, at saka isang island hopping. So iba-iba yon. Yung Panglao tour natin, nag-try ako ng tri-cup for experience. At saka in fairness guys, yung simoy ng hangin, presko. Kasi nung una, hesitant akong mag-try ng tri-cup. Kasi nga baka mainit, tapos kailangan ko ng aircon kasi pawisin tayo. Pero hindi, magandang experience. So try nyo tri-cup. So time check guys, 12:48. So stay lang tayo dito hanggang 1 p.m. So again guys, ang entrance sa Hinagdanan Cave is 50 pesos kung hindi kayo maliligo. Pero if ever may balak kayo maligo, that's 125 pesos. 50 pesos sa entrance, tapos 75 pesos para sa ligo. So bali guys, yung video natin for today ay about Panglao Tour. Sabi rin naman ni Kuya Melvin na dito sa Bohol, pag maulan, ilang minutes lang, tapos sa araw ulit. Katulad niyan, kakatapos lang ng rain shower, tapos maaraw na ulit, o diba? Sakit ang abot. Pinagpawisan tayo guys. So kaya ito, bumili muna ako ng fresh mango shake para pang refreshment. Tapos ito, medyo nakaka-recover na tayo. Actually, naghintay lang naman tayo mag 1 p.m. Tapos pabalik tayo dun sa Shell Museum. Tsaka guys, pag kukuha kayo ng mga tour dito, expect nyo na yung mga driver, katulad ni Kuya Melvin, pwede rin maging photographer. And guys, so we are done here. Balik na tayo kay Kuya Melvin. Thank you po. Yung sunod nito sir, yung Shell Museum. Okay. Pero yung entrance yun, 100 po sir. Shell, okay, sige. So next stop natin guys, Shell Museum. Meanwhile, Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Shell Museum. Ang daming collection ng mga shells dito, not only here sa Bohol na makikita kundi sa ibang bansa at saka sa ibang lugar din sa Pilipinas. Tapos yung iba dito dinonate, tapos yung iba rin binibenta mismo ng mga mangingisda pag nakakita sila ng shell. Tapos dinadala nila dito. Tapos ito nakakatuwa, iba't ibang kulay. All natural yan guys Hindi yan replica or hindi yan kinulayan. So, tinur tayo kanina dito guys and unfortunately, hindi ko na naman napindot yung record button. What? So, ito daw, like, 100 years, yung mga shell na yan. Kaya, totoo siya guys, mukha lang talaga siyang semento. There's different kind of shell nandito. Tapos meron din silang mga venomous shells na sabi naman ni ate, makikita lang sa pinakailalim ng dagat. Cute ng kulay. Look at that. Tapos, ang common daw na meron dito sa Bohol ay ito. Itong shell na to. Nice, ang ganda. Ang gandang tignan ng collection kasi ako rin, nagko-collect din ako. Pero toys naman, like Funko Pop, di ba? As a collector, parang ang sarap tignan na grabe yung collections nyo. Tignan mo to, scary. Pag nakita mo sa dagat, parang... Tapos sabi ni ate, lalo na pag mag-snorkeling ka, it's a must or reminder na do not touch anything na meron sa mga corals or anything kasi hindi natin alam baka may mga shells doon na venomous or any species na mapapahamak tayo. So meron ditong pinakita sa akin si ate na smallest shell they found na nagkakahalaga daw ng $1,000. This one. Nakita lang daw siya na nakakabit sa isang shell. Tapos ito naman mga replicas. Replica din. Ito hindi din totoo. Tapos going here, dito ako natuwa guys kasi ito
dried sea urchin na tinanggalan ng mga spike. Tapos ganito kulay. Amazing. Luminous keme ever. Ayan, ito daw, nag-glow yan sa ilalim ng dagat. Di ba scary kung makakita ka ng ganyan? Tapos ito naman, yung mga shell na ang ginagawa nila, nangungulekta rin sila ng ibang shell tapos dinidikit nila sa katawan nila. O, di ba may natututunan tayo? O, ito yung mga sea urchins. Oh. Tapos si ate yung nagtutour sa atin. Hindi pa daw siya nakakapag-try ng sea urchins. Ayan, daming shells. Nakakatuwa. Sayang, nakakaasar kasi hindi ko na videoan si ate. Ang dami niyang sinabi. Siyempre ayoko nang paulit, di ba? Nakakahiya naman. Pero ito, it's natural daw, guys. Di ba, nakaka-amaze. Parang, alam mo yun, kung iisipin mo, napakadaming live species or dami pang iba't ibang species na meron sa dagat, di ba? Tapos ngayon, katulad ng mga shells na yan, yung iba ngayon ko lang nakita talaga. Eh, nakaka-amaze yung mga itsura nila. May scary, like yung mga ganito, yung may mga spike na ganyang shell. Ano kasi ako sa, ayan si ate. Pakinggan natin si ate. Ito pa guys. 100,000 years mga prehistoric shells na po ito. Dito po, ito nakuha sa Bohol, bali nakukay na sa lupa. So they believe na Bohol is a submerged island for how many years? Tsaka yung seahorse na nasa tabi, replica Akala ko kanina tunay. Sabi ko sobrang laki. Okay. And then, ito naman po, dito nagagaling mga white pearls or yung mga common po na kulay ng pearls galing po sa shell. So, bali yung kulay kasi ng pearl, depende po yan. Halimbawa, pag ano yung kulay sa pinakaloob po ng isang shell, katulad dito, puti. Yun din yung kulay ng pearl na nabubuo nila. So, bali itong shells natin dito sa museum po is collection po ni Mr. Kirino Hora, a Filipino shell collector, for 50 years. So, hindi po ito dito lang sa Bohol, sa ibang lugar po. Pero mostly dito within sa Pilipinas talaga. And then we have here scallops or colored tactile, natural color po yun. Hindi yan painted. So, bali nakuha nila yung kulay from sunlight, and then sa habitat, kaya sila nagkakakulay dito. Pero pag bubuksan po yan sa loob, puti yung kulay. Etong shell na to, common siya, pero may mga certain places dito sa Philippines na doon lang yan nakikita. Sa Masbate, Iloilo, Ligatas Island. Sa ibang bansa, meron po sa US, meron sila yung orange pero mas malaki. And then we have here Nautilus, or also known as the fastest swimming shell. So, bali yung first submarine na Nautilus 1, dito naka-base sa shell nito. So, ito yung buo niyang itsura, at saka paghahatid mo siya ito. Bali yung nasa middle na part, yan po yung tinatawag niya, chamber Nautilus. So, para siyang propeller po ng submarine. Lumulutang po yan. Unlike other shells na gumagapang na. Kaya tinawag siyang fastest swimming shell. So, meron po tayo dito one of the smallest shell in the Philippines na nagkakahalaga ng 1,000 US dollars. One of the smallest. So, adult size na po yan, hindi na po lumalaki ganyan siya. Na nakuha sa Balingasan Island. Ayan guys, so we are done here. Ayan, nag-join ako sa pa-tour ni ate dito sa bagong pumasok. No, kasi hindi ko nakuhaan siya kanina. At least nagkaroon kayo ng ibang idea or ng other information about do sa mga shells na to. At yun pala, scary kasi to guys, kanina. Itong seahorse na to na more than 3 feet. Scary, pero replica lang daw yan. So we are done here and let's go. Thank you ate. Thank you, sir. Salamat. Yeah. Thank you po. A few moments later. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 맘 Okay guys, so nandito tayo ngayon sa Bohol Bee Farm. Ito na yung last stop natin. And napansin ko meron siyang restaurant, may shop. So check natin kung anong meron dito. Ayan. Welcome to Bohol Bee Farm. So we started raising bees of 6 colonies in 1998. By year 2000, we expected to over 200 colonies migrating every 3 months to different inland towns of Bohol and officially called the Business Bohol Bee Farm. As pandemic hit, we stopped the bee farming since we have no access to order quality queen for the hives. For now, we get our supply of honey from other beekeepers and local honey hunters. We diversify the business to food production like ice cream making using coconut milk. Nice. Cassava processing for chips and lumpia wrapper and other local delicacies using our own resources which is sustainable. Bohol Bee Farm started with just 4 workers year 2000 and pre-pandemic there were 568 employees
employees and 70% women. Wow. Good job. Activities, may ice cream production, merong traditional raffia weaving, arts and crafts, baking, gardening, delicacy production, and calamay making, tira-tira making. Wow. Let's go to the information reception. Check natin kung anong meron. May mga birds. This is the integrated coconut processing area. Yun yung ice cream mixing. Pwede manood. So, Bohol Bee Farm. Livelihood, cultural tour, 50 pesos per person or pax. Yeah. Welcome to Bohol Bee Farm. Ayan, may ATM sila. Baggage room. Ayan, cute. Pang mga bagets. Tapos, may restaurant, may rooms, may bus shop, coffee shop, bar, spa, Nantara may spa, arts and crafts. This is ice cream bar. So, ito yung mga ginagawa guys. May cultural tour sila dito. Kung gusto nyong magkaroon ng idea, yung mga ginagawa nila, then you can try. 50 pesos lang siya per person. Raffia. Crafts livelihood. May bag making, may furniture shop. This way to restaurant. Baking. One is closer to God in a garden than anywhere else on earth. So, nakita ko to you guys sa YouTube. Parang meron silang overlooking ng dagat mismo. So, let's try. Actually, medyo gutom na rin ako. So, ayun. May nakikita na ako. What is this place? Tagbilaran Hall. So, I think pwede kumain dyan. May mga events dyan. Ito na nga yung restaurant nila, guys. You can see the view. May baby changing room. And CR muna tayo. And guys, so we are done mag-CR. So guys, nandito tayo ngayon sa Bohol Bee Farm. At dito tayo kakain. Meron silang view dito ng dagat. There. Ito yung surroundings. Ayan. Ayan. So, mas maganda ang view dito. Ate, saan pwedeng umorder? Okay, sige, dito na lang. Ito, no? Thank you. Ganda ng view dito, guys. Ayan. Diba? So, pakita ko guys yung kanilang menu. Ayan. Lala na kayo magbasa. Tapos ito. Ayan. 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 So, siguro magta-try tayo ng pasta. Ano kayong pasta? So, meron silang mga breakfast menu. Siyempre, late lunch na guys. Meron silang appetizer, farm salad, farm soup, may meat, may seafood, may pasta, may sweets, may pizza, may burger, sandwich, may vegetables, may rice, may farm buffet, may taray, beef farm drinks, as tayo. Tapos ang ganda ng view dito guys. Ayun. Look oh. Siguro pasta na nga lang muna. Creamy cassava pasta, creamy pasta with seafood. Medyo pricey yung mga pasta nila guys. Pero since nasa tourist destination kayo, huwag kayong umarte. Dahil dyan, hindi ako makapag-decide. Ayan taray nung nila, mga meat nila, meron talaga siyang farm salad na kasama as sides. Try nga natin ito. Gusto kong mag-spare ribs. Ayan, kausapin natin si ate. Ate, itong mga meat ninyo, good for one? Yes po, sir. Plated na po siya, sir. It comes with rice at saka salad na po. Yung rice mo, pwedeng mamili ng red Possible, rice. sir. Yes, sir. It's up to you po kung anong gusto niyo po. Either Ano ba yung rice- healthy? Red rice. Go tayo sa red rice. Sige. Try ko yung spare ribs. Sige pa. Red rice. Yes, sir. Hot calamansi. Hot calamansi. Oo. Tingnan niyo po lang po yung serving natin kasi malaki yung serving natin pa. Okay. Yes, Sige. pa. Sir, I give you some appetizer, complimentary po while waiting. Nice. I'll give you some red spread pa. Okay, sige. Thank you, Okay, sir. thank you. Thank you pa. Guys, medyo nadala ko kay ate. Mukhang naparami ata yung order natin. So, umorder ako ng spare ribs. Mukhang marami naman yung servings. Tapos, umorder din ako ng seafood
yung food pasta. Pero hindi ko naman siya ubusin. Iti-take out natin para pwede natin kainin mamaya for dinner. Na-excite na akong makita kung ano itsura ng ating beach resort. Mag-check-in tayo maya-maya sa Pyramid Beach Resort. Dun mismo sa Alona Beach. Ito na yung last stop natin for Panglao Tour. So while waiting for our order sa Bohol, maraming pwedeng puntahan. Maganda kasi nakaka-amaze. Tapos mababait yung mga tao. Lalo na pag may mga tour kayo, yung driver, pwede nyo rin maging photographer. So for the Panglao Tour guys, recap natin. So from airport, nag-start agad tayo ng Panglao Tour. Dumiretso tayo sa Panglao Church. Then next stop natin was Hinagdanan Cave. This is the complimentary appetizer, bread, pesto, and hot calamansi juice. So again guys, so after ng Hinagdanan Cave, dumiretso tayo ng Shell Museum. As after nun, Bohol Bee Farm. And so far guys, nag-enjoy naman ako. Madali ako maka-appreciate, lalo na kung talagang maganda. So after nito, siguro dadrop tayo ni Kuya Melvin sa Pyramid Beach Resort. For now, enjoy lang natin yung food natin. Tapos, see you on my next video. Wow, dami. Thank you. Ay guys, ang laki ng serving ng spare ribs nila in fairness. Nakakalula. Ay, wait lang. Siyempre, I'm gonna show it to you guys. Look at that. Spare rib. Ang taray ng salad nila. And red rice. Tapos may complimentary pa. Mukhang iti-take out na lang natin yung pasta natin, guys. Diba? Masarap ng feeling. Kumakain ka. Tapos ang view mo, ayan, oh. Look at that. I told ya. Try natin muna yung kanilang complimentary bread. At yun naman, masarap. Kung napanood nyo yung Baguio trip natin, yung nag-MN View Deck Cafe ako, umorder ako ng chicken pesto. So tapos dito, may pesto spread silang binigay sa akin. Sarap. So that's the appetizer. So ngayon, ito yung main natin. Wala ka, parang busog na ako agad. Try natin yung salad nila. Farm salad. And yan, may mga petals. So remember guys, nung nakita ko yung menu, sinabi ko kanina na parang medyo pricey. Pero looking at the serving, I think fair enough lang yung price nila for this serving. Nag-red rice tayo, pero hindi natin ito maubos. So guys, sa spare ribs naman nila, okay naman siya, masarap. Tapos malaman, hindi siya tinipid sa serving. And guys, here's the seafood pasta. Ang dami nating order. Ang dami siyang serving. Parang good for 2 ata itong per serving nila dito. And sabi ko nga sa inyo, sulit na sulit for the price. Thank you. So, Ang dami pala. Yes po, andito na po lahat ng order nyo. Enjoy your lunch po, sir. But no worries, sir. Possible to take out pa din yan. I-cover natin. Okay, thank you. Enjoy your food, sir. Salamat. And guys, super friendly nila, accommodating, o diba? That's the customer service. So guys, mukhang sa sobrang daming serving ng pasta, mukhang iti-take out na lang natin siya. So doon na lang natin siya kainin sa resort. Okay guys, bababa tayo. So meron silang parang viewing deck dito. Pwedeng tambayan. Oh, nice. Ay, ang ganda dito guys. So ito guys, yung parang pinaka-viewing deck ng Bohol Bee Farm. So pwede kayong bumaba from their restaurant. Tapos ito yung view. Ayan, so mataas yung hagdanan guys. Nakakapagod. O, diba? Pag-akyat natin, gutom na ulit ako. Joke lang. Charot lang. Balik na tayo. Nice. This is really nice. Okay guys, so that's it for the Panglao Tour. And I hope na enjoy nyo yung video natin. And like this video. Kung first time nyo sa channel ko, subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga videos natin. For sure naman nag-enjoy kayo. Kaya more travel vlogs to come. And see you guys on my next video. Welcome to Bohol! Unfortunately guys, scary kasi ito guys. Itong seahorse na ito, no? More than 3 feet. Malamig naman pala dito. Hindi din to. So, pag-short tayo pamila dito guys, and unfortunately, hindi ko na naman napindot yung record button. Pero siya natural title. Diba? Sarap ng feeling, kumakain ka, tapos ang mo, ayan. Look at that! Ang